Bilang isang magulang, dapat alam mo kung ano ang pangangailangan ng iyong anak, kahit pa sabihing single mother ka o single father ka na. Mayaman ka man o mahirap, negosyante ka man o simpleng mamamayan, may trabaho ka mang regular o wala, dapat ibinibigay mo ang pangunahing pangangailangan ng iyong supling, magmula sa damit, pagkain at maayos sa tahanan. Sa dami ng alam nating paghihirap at pagsisikap ng mga magulang na ating kilala, ang istoryang ito ay medyo kakaiba sapagkat ito ay magsisimula sa buhay ng isang dalaga. Isang dalagang sunod sa luho, spoiled brat kumbaga, solong apo at may kaya pa sa buhay ang kanyang mga lolo't lola. Idagdag mo pa, solong anak pa ang kanyang ina, kaya naman ang lahat ng atensyon ng mga tao na nakapaligid sa kanya ay tanging nasa kanya lamang. Apple of the eye, ika nga. Siya si Katrina. Itong si Katrina ay anak sa pagkadalaga ng kanyang mama na si Dioselyn, o ang tawag nga ng mga kaibigan niya ay Diyosa. Lumaki siyang lahat ng gusto niya, nakukuha niya, nabibili niya, at maraming inggit na inggit sa kanyang buhay, kamag-anak man o kaibigan. Huy friend, halika nga rito. Alam mo na ba ang bagong balita? Alam mo ba, bago na naman ang ipinopost na bag nitong sikat. Bagong sapatos pa ang katandem noon. Kabibili lamang niya last week tapos ngayon bago na naman. Ano to, linggo-linggo bibili ng bago? Ay, iba talaga pag mayaman, no? Samantalang yung parents natin, ilang buwan na nagkatrabaho pero hanggang sa ngayon, hindi man lang tayo mabigyan ng bagong bag. Unfair talaga ng buhay, no? Ang usap-usapan ng ilang mga classmates niya. Alam mo, friend, huwag ka nang mainggit. Tulad ng sinabi mo, unfair talaga ang buhay. Isipin mo yan si Katrina. Maganda, matalino, mayaman. Pero kahit na ganoon, may kulang pa rin sa buhay niya. Wala siyang papa, di ba? Ang tugon naman ng isa niyang classmate. Ay naku friend, sinabi mo pa. Alam mo ba ang sabi ng nanay ko nung bata-bata pa ako? Yang si Katrina, kaya walang papa na aksidente daw sa Maynila. Nagkaroon daw ng car accident. Ang sabi naman ng mga kapitbahay ko ay iniwan daw ng mama niya yung papa niya kasi babaero. Ay, bahala sila sa buhay nila. Nakapag-review ka na ba sa exam, ha? Hindi maiiwasang pagkwentuhan at pagchismisan ang pamilya ni Katrina. Paano ba naman? Napakayaman, maraming negosyo, hindi kumpleto ang pamilya at medyo matabil daw ang dila ng kanyang lolo't lola. Habang napakaingay na nag-uusap ang kanyang mga classmates, biglang dumating si Katrina galing kantin. Oh, ano? Bakit parang natigilan kayo? Magkwentuhan kayo, sige. Pag-usapan niyo ako, diyan kayo magaling eh. Ha? Ang pag-usapan ng pamilya ko, ang pag-usapan ako. Diba? Ang siraan ako sa iba pa nating mga classmates. Sabihin niyo nga sa akin, nasa pointers ba't exams mamaya ang pangalan ko at ang buhay ko? Ha? Para pag-usapan niyo ako ng ganito? Mga chismosa. Ang sabi ni Katrina. Ang hindi ko maintindihan, itong si Katrina, sumasama ang loob pag pinag-uusapan siya ng kanyang mga kaklase. Pero palagi naman siyang gumagawa ng dahilan upang siya ay pag-usapan. Ay, mga kabataan nga naman. Ang hirap intindihin. Sa kasalukuyan nga, itong si Katrina ay sekundarya na. Isang taon na lamang, kolehiyo na ito at lilipat na siya sa isang pribadong eskwelahan, isang universidad sa kabayanan. Iyon ang kanyang nais, kaya iyon ang masusunod. Kanyang kurso, kanyang pili, iyon ang magpapasaya sa kanya. Pero alam mo ba, itong si Katrina, napakalakas ng loob dahil lahat ng nais niya nakukuha niya, walang kumokontra. Kahit na isa, maging ang kanyang lolo at lola. Abay sadyang napakababaw ng dahilan ng dalawang matanda. Ginagawa daw nila ito upang maging masaya lamang ang dalagang si Katrina, ang kanilang nag-iisang apo. Ay nako naman, kasiyahan? Hanggang saan aabot ang kasiyahang makukuha mo sa material na bagay? Bagay na hindi alam ng dalawang matanda.
Alam mo ba, may mas matindi pa dyan. Mismong ang ina nitong si Katrina na si Diosa, walang magawa, walang masabi, ni hindi magawang mapayuhan ng kanyang sariling anak. Paano ba naman? Tuwing siya ay kokontra dito, lagot siya palagi sa kanyang sariling ama, ang lolo ni Katrina. Sa ganyang paraan pinalaki itong si Katrina ng kanyang pamilya. Walang sino man ang may karapatan na kumontra sa kanya o pag-usapan siya sa publiko dahil ang panakot nga ng kanyang lolo't lola ay ihahabla nila ang mga ito. Ilang buwan pa nga ang lumipas at itong si Katrina ay nakapagtapos na ng sekundarya. Sa isang mamahaling restaurant ang kanilang reception. At ayaw man ng mama niya, wala naman itong magawa dahil nga ang gagastos naman daw ay ang kanyang ama. Walang paglagyan ang kasiyahan sa puso ni Katrina. Nasunod ang lahat ng kanyang mga nais, lahat ng kanyang mga luho. Alam mo ba, kung ang karamihan sa atin kapag nakatapos ng sekundarya ay ipinaghahanda ng spaghetti, itong si Katrina, ibinili ng bagong sasakyan. Hindi lamang basta sasakyan, isang napakaganda at napakaluwag na van. Ang tanong ng iba, bakit naman van? Bakit naman bagong sasakyan? Ang simpleng sagot, kasi afford nila. Dagdag na nga lamang sa mga dahilang ito na medyo malayo ang eskwelahang papasukan nitong si Katrina dahil doon pa iyon sa Kabayanan, isang sikat na universidad sa kanilang probinsya. Panibagong topic na naman ang pag-uusapan ng kanyang mga kapitbahay at kakilala. Itong ibang kamag-anak naman ni Katrina na hindi naman ganun kayaman, natuwa dahil makakasabay na raw sila sa bagong van ni Katrina upang makatungo ng lungsod. Nung panahong iyon kasi medyo mahal pa ang pamasahe. Pupunuin pa ang bawat jeep bago ka pa makapunta sa Kabayanan. Tatagal pa ng ilang oras. Kaya naman galak na galak ang ibang mga kamag-anak na ito. Kaya nga lang itong si Katrina mukhang walang pakialam sa kanila. Itong si Katrina, walang kabalak-balak na tulungan ang mga kamag-anak na ito. May mga araw nga na nilalagpasan lamang niya ang mga ito habang naglalakad patungo sa jeepney station. Ma'am, magandang umaga po. Pasensya na po, hindi naman po sa nangingialam ako sa inyo pero hindi po ba't pinsan niyo po sila? Bakit ayaw niyo po silang pasabayin? Bakit po nilang pasanatin? Mukhang aabutin po sila ng ulan, ma'am. Yan ang tanong ng kanilang family driver, si Jomar. Itong si Jomar ay isang tapat na tauhan ng kanilang pamilya. Halos 15 taon na ang kanyang serbisyo sa mga ito. Tahimik lamang si Katrina, hindi siya sumasagot kay Jomar. Maya-maya pa, may nadaanan silang muli na isa pang kamag-anak ni Katrina. Kilala ang sasakyang iyon, kaya naman panay ang kaway ng mga ito kay Katrina. Humihingi ng tulong dahil naabutan ng araw sila ng malakas na ulan. Pero si Katrina, ni hindi man lamang lumingon, ni hindi man lamang tumingin. Diretso lamang ang takbo ng kanilang sasakyan. Ma'am, pasensya na po pero nakakaawa naman po sila. Hindi niyo po ba sila tutulungan, ma'am? Medyo napipiko na nga itong si Katrina kaya ibinaba niya ang kanyang headphones at kinausap ang driver. Pwede ba, Mang Jomar? Unang-una sa lahat, wala kang pakialam kung ayaw ko silang tulungan. Ang gagawin mo lamang, mag-drive. Yun lang ang tanging trabaho mo. Mahirap ba? It's been 15 years since you're working with us pero hanggang ngayon, matabil pa rin yung bibig mo. Gawin mo na lang kasing trabaho mo or else, kung gusto mo silang tulungan, bumaba ka rito. Payungan mo sila hanggang abutin kayo ng araw doon. Ako, pwede akong tumawag ng panibagong driver kung kailangan ko. Isa pa, Mang Jomar naman, alam na alam mo na chismosa yung mga yan. Ang alam na nila, pag-usapan ako, ipagkalat yung mga fake news tungkol sa akin. Palagi nila akong binubuli kapag nakatalikod ako. Pinag-uusapan na kung ano-ano kapag hindi ako nakatingin sa kanila. Hihingi ng tulong? Kasi ano? Kasi kailangan nila. Pero kapag hindi nangangailangan, ako ang sisiraan. Pwede ba? Matagal nang wala si Papa sa buhay ko. Hindi ko kailangan tanawin ang katotohanan ng kaedad ko sila, kamag-anak ko sila, kadugo ko sila. Teka nga, bakit ko ba kailangan magpaliwanag sa'yo?
Mag-drive ka, matutulog ako, gawin mo ang trabaho mo. Sige na. Ang sagot nitong si Katrina. Sumimangot na nga lamang itong si Katrina at bumalik sa kanyang pagkakahimbing. Ito kasing si Katrina ang tipo ng taong hindi humihingi ng kahit na anong opinyon mula sa ibang tao, lalong-lalo na sa hindi niya kaano-ano. Yung nanay niya nga hindi siya magawang kausapin at payuhan. Yung ibang tao pa kaya? At ang ugaling ito ay basang-basa na ni Jomar, kaya tumahimik na lamang ito. At alam niya na aayaw ng kanyang amo na pinapakialaman siya o kinokontrol siya. Palibhasa, itong si Katrina ang literal na imahe ng spoiled brat. Inispoiled siya ng kanyang mga lolo't lola. Palibhasa, silang mag-ina doon nakatira. Kaya kahit si Diyosa, ayaw niya ng ganoong sitwasyon, sinasabihan niya ang kanyang mga magulang pero wala siyang magawa. Ang masusunod talaga ay ang kanyang mga magulang dahil ang mga ito ang nagpapatuloy, nagpapatira, nagpapakain sa kanila. Maging mga kamag-anak nila ay umiiwas na nga lamang kay Katrina. Ayaw na nakausapin pa ang dalagang iyon. Kaya naman habang tumatagal ang panahon, tila ba mas lumalaki at humahaba ang kanyang mga sungay, lalo na ngayong nakapagtapos na nga siya ng kolehiyo. Mas lalo pa siyang yumabang dahil natanggap siya sa isang napakalaking kumpanya, isang travel agency. International ito at hindi basta-basta. Makatapos niyang makakuha ng isang magandang trabaho, agad siyang nag-aral kung paano nga ba mag-drive ng sasakyan, motor, kotse or van. Pinakiusapan pa nga niya ang kanyang mga lolo't lola na paalisin na lamang ang kanilang family driver dahil matagal na silang panahong magkakasama, nauumay na raw siya. Saka hindi niya na daw kailangan ng sundo pa dahil marunong na nga daw siyang mag-drive. Sa puntong ito, nagsalita na muli itong kanyang ina, si Diyosa, na para bang galit na galit. O aba, teka lang muna. Katrina, huwag kang pasya ng pasya sa mga bagay-bagay. Isipin mo, ikaw lamang sa ating apat ang marunong mag-drive. Kung papaalisin niyo ang driver, abay paano ako? Paano ang mga meeting ko? Paano ang mga seminar na kailangan kong puntahan? Si lola mo, na kailangan magpa-check up buwan-buwan, linggo-linggo. Ha? Mag-isip kang ang bata ka? Abay, anong gusto mong gawin namin? Hintayin ka naming makauwi sa bahay bago kami makaalis dito? Ha? Ano ba naman, Katrina? Saka ba't pa ikaw ang nagpapasya sa mga bagay-bagay dito? Baka nakakalimutan mo. Ako ang iyong ina. Natigilan naman itong si Katrina at sinabing, ba't ang OA mo? Ang dagdag pa nga ni Katrina, Mama naman, bakit ba galit na galit ka? Nanggigigil ka sa akin ha? Ang akin lang naman hindi nyo kasi nakikita ang ginagawa ng lalaking yan. Ha? Halos sa maghapon, binabantayan ko siya, yang si Manong Jomar. Halos patulog-tulog lamang sa kanyang barracks, ni hindi nga siya lumalabas dun ni hindi niya nga nililinisan ng maayos ang aking kotse. Ha? Tuloy ang sahod? Ano siya, sinuswerte? Excuse me? Ining naman, Katrina, bakit ba naging issue sa'yo ang magkapasahod sa driver na iyon? Sa iba kinukuha ang pambayad sa kanya? At ang mga pananaw mo sa pamilyang ito, Katrina, parang kami ng mama at papa ang dapat sumunod sa iyo. Lahat ng nais mo, nakukuha mo. Lahat ng gusto mo, kahit na ayaw kong ibigay sa iyo, nakukuha mo. Alam mo, sumusobra ka na, Ining. Dapat hindi ganyan. Hindi na tama ang pinag-uugali mo. Ang sabi naman ni Diyosa. Tumahimik na ang lahat. Pero alam mo ba, bumawi pa itong si Katrina sa kanyang ina at sinabing, Ma, hindi ba parang masyado ka nang late sa mga sinasabi mong yan? Hindi na ako bata. Hindi na ako basta dalaga. Kaya ko na ang sarili ko. And I think it's too late for you to tell me those things. Masyado nang huli para payuhan mo ko ngayon. Hanggang sa inawat na nga sila ng ama ni Diyosa. Wala namang kinampihan ang dalawang matanda. Katrina, kumalma ka. Shh, tama na, kumalma ka na. Apo, makinig ka. Pabayaan mo na si Mang Jomar, ha? Pabayaan mo na ang ating driver na iyon. Palaging umaalis ang iyong ina para tingnan ang kanyang mga negosyo, paupahan sa bayan at marami pang iba.
Kaya kailangan pa natin si Jomar. Pangalawa, hindi mo kailangan problemahin ang manong na iyon. Ang unawain mo ay ang trabaho mo, ang karir mo. Yun ang mas mahalaga, apo. Saad ng lolo ni Katrina. Magmula nga noon ay palagi nang napapansin ni Katrina ang kanyang ina. Palagi itong umaalis at palaging hatid sundo ng kanilang driver na si Mang Jomar. Kapag nasa Maynila siya, malimit ding wala ang kanyang ina. Isang hapon kinompronta niya ang kanyang ina muli at sinabing, "Masabihin mo nga sa akin, saan ka ba talaga pumupunta, ha? Ano bang negosyo pinagkakakitaan na pinupuntahan mo? Palagi kang abala, ha? Palagi kong napapansin na wala ka sa bahay na ito. At ang nakakatawa, palaging wala si Manong." Teka lang, sabihin mo nga sa akin, kaya ba ayaw mong paalisin si Mang Jomar sa bahay na ito kasi gusto mo palagi kang may hatid sundo sa kung saan ka man pumunta? Aba, si Mang Jomar kapag tinatanong ko kung saan kayo nagpunta, hindi inaamin sa akin kung saan ba kayo nagtungo. Ano ba? Sumagot naman si Diyosa. Ang sabi niya, "Anak naman, bakit ba pati pag alis ko pinapakialaman mo? Bakit kailangan alam mo ang mga bagay-bagay, ha? Dapat ang inuunawa mo, trabaho mo, ha? Dapat ikaw ang magpasya sa sarili mo. Kung ayaw mo sa gusto kong gawin, it's fine. I can do what I want. Tulad ng gusto mong mangyari, di ba? Nagagawa mong gusto mo. Ayaw mong pinipigilan ka. Ayaw mong pinapayuhan ka, so hayaan mo ko. Gusto kong umalis. Ha? Gusto kong lumayo. Gusto kong makalimot sa mga bagay-bagay, sa mga problema. Hayaan mo kong gawin ang gusto ko. At labas sa usapang ito ang kung sino nag-ahatid sa akin. Ha?" Sagot ni Diyosa. "Ma, mawag mo kong talikuran. Kinakausap ko po kayo. Mama naman, bakit napapansin ko palagi kang galit sa akin? Palagi mo kong sinisigawan. Ano bang problema, ma? May nagawa ba akong mali sa'yo? May nasabi ba akong hindi maganda na hindi mo nagustuhan? Ma, bakit ba nagkaganito tayo?" Biglang humarap si Diyosa sa kanyang anak at sinabing, "Katrina, sabihin mo sa akin, humarap ka, tingnan mo ko mata sa mata. Binigyan mo ba ako ng puwang sa buhay mo bilang iyong ina? Anak, hindi mo ako nire-respeto. Mas nire-respeto mo si lolo at si lola mo. Pinilit kong maging masaya sa ganung klase ng sitwasyon na mas inuuna mong intindihin ang lolo't lola mo kaysa sa akin na iyong ina. Anak, sa pagdaan ng panahon, gusto kong payuhan ka, gusto kong gawin at patunayan sa'yo na kaya kong maging magulang sa'yo kahit mag-isa lang ako. Pero sa bawat salita ko, wala kang pinakinggan. Sa bawat payo ko, wala kang inintindi. Ang iniintindi mo, yung gusto mo lang. Hanggang sa ngayon, maging mga kamag-anak ng iyong ama, masama ang loob sa'yo. Napupuna ang masamang ugali mo. Napakapamamata mo. Mayabang ka. Makasarili. Mga pinsan mo hindi mo kayang tulungan. Ni hindi mo kayang kausapin. Iniiwasan mo. Dahil ano, mahirap lang sila? Ha? Hindi kayo magka-level? Ika nga? Ha? Anak, gusto kong sisihin si mama at papa sa pangyayaring ito pero hindi ko magawa. Kasi pakiramdam ko kasalanan ko to kasi ako ang nanay mo. Walang tigil sa pagpatak ang luha sa mga mata ni Diyosa. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko bang maging solong apo? Kasalanan ko ba na hindi ko kilala ang aking ama? Kasalanan ko ba na marami akong kailangan? Kasalanan ko bang huli ko nang naintindihan na hindi mapupunan ng mga material na bagay ang pagkukulang sa buhay ko? Bakit hindi mo masabi sa akin kung nasaan ang aking ama? Ano pa talagang nangyari sa kanya? Ma, kailangan kong malaman ng totoo. Saad ni Katrina. Tumalikod lamang itong si Diyosa at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ngayon, masamang-masama ang loob nitong si Katrina sa kanyang ina dahil pakiramdam nga niya ay iniwan siya sa ere.
Pakiramdam niya, napakarami lalong bagay ang hindi niya naiintindihan, lalo na sa puntong ito. Lalo na tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. At upang makatakas siya sa lungkot at galit, nagpakaabala na nga lamang siya sa kanyang trabaho. Bilang isang flight attendant, nagpa-assign na nga lamang siya sa isang international na biyahe. Kaya naman malimit, wala siyang panahon sa bahay. Palagi siyang nasa travel sa buong Asya. Subalit gaano man kaabala si Katrina, sa tuwing siya'y uuwi ng kanilang tahanan, imposibleng hindi niya mapuna kung gaano nang ka-close ang kanyang ina sa kanilang family driver na si Mang Jomar. Oo nga, at si Diyosa ay sadyang pala kaibigan. Pero kahit pa sabihing marami siyang amiga, iba ang tinginan nila ni Mang Jomar. Iba ang kanilang ngitian. Itong si Katrina, nagtungo pa sa kwarto kung saan naroon ang mga CCTV footage at nakita niya kung gaano ka-close ang dalawa, ang kanyang ina at ang kanilang family driver. Isang hapon, kinausap niya ang kanilang family driver at sinabing, "Pwede ba? Tigil-tigilan mo ang pakikipagkaibigan sa nanay ko. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Napaka-close ninyo, ha? Hoy Mang Jomar, baka nakakalimot ka. Family driver ka lang. Ang sagwang tingnan, ha?" Ma'am, wala naman pong masama sa ginagawa ho namin ng inyong mama. Saka ho, bilang trabahador, dapat lamang pong igalang ko ang aking boss. Saka, ma'am, baka naman po nakakalimutan nyo. Mahigit na pong 18 taon ako sa inyong probinsya, sa inyong bayan, sa inyong pamilya. At maayos po ang aking serbisyo. At sa awa ng Diyos, may tiwala po sa akin ng inyong pamilya, lalo na ang inyong ina. Halos magkapatid na po ang aming turingan, kaya normal lamang po ang ganong samahan, ma'am. Sana po huwag nyo naman pong masamain. Yaan ang sabi ni Mang Jomar. Pero alam mo ba, hindi tumahimik si Katrina. Tuloy pa rin siya sa pag-arangkada. Ang sabi niya, "Wala akong pakialam. Kahit pa anong dahilan mo, wala akong pakialam. Ang gusto ko, dumistansya ka sa mama ko. Nakakadiri ka, isipin mo nga. Driver ka lang namin. Ha? Hindi ka niya kaibigan, hindi ka niya ka-level, kaya utang na loob. Nakakahiya sa mga tao, baka kung ano isipin. Alam mo mga kapitbahay namin, chismosa. Ayoko maging parte ng chismisa ng nanay ko. Pwede ba?" Ang sabi ni Katrina. Napahiya itong si Jomar. Napatungo na nga lamang siya at talagang nanliit sa lahat ng mga salitang sinabi ni Katrina. Kinahapunan, naikwento niya ito kay Diyosa. Bagay na naging dahilan upang mas magalit si Diyosa sa kanyang anak. Kaya lang, kinampihan naman ng kanyang ama itong kanyang anak. "Anak naman Diyosa, hindi mo ba nauunawaan ang sitwasyon ng ating pamilya? Lahat ng tao sa paligid natin nakatingin sa atin. Imposibleng hindi mo alam na masama ng tingnan kapag masyadong malapit ang mga utusan sa mga amo nila. Tama naman ang apo ko, ah. Bakit mo ba siya kinagagalitan? Ha?" Saad ng lolo ni Katrina. Ang naisagot na lamang ni Diyosa ay, "Wow, Papa, lahat, mula pagkabata ko, mula nang magkaisip ako, lahat ng batas mo ang sinusunod ko. Lahat para matuwa ka. Para maging proud ka sa akin. Kasi nag-iisa mo kong anak, di ba? Ipinagmamayabang mo ko sa mga kumpare mo. Lahat ginawa ko para maging masaya ka. Nang hindi mo ko tinatanong kung ano ba talaga ang magpapasaya sa akin, pa. Hindi lahat ng bagay alam mo. Hindi lahat ng bagay nasasakop mo. Lahat ng mga kaibigan ko lumayo sa akin kasi pinalayo mo. At sa pagdaan ng panahon, napakaramdam ko mag-isa na lang ako. Nakaramdam ako ng saya nang makita ko ang lalaking pinakamamahal ko. Mahal na mahal ko siya, pa. Mahal namin ang isa't isa. Mahal niya ako. Hindi dahil sa mayaman ako, pero mahalaga ako sa kanya. At mahal ko siya hindi dahil sa kung sino siya at kung ano siya. Pero sadyang mahal ko siya. Nagbunga ang pagmamahalan namin pero inayawan mo. Kasi ano? Kasi mahirap? Ha?
Kaya hindi ko siya magawang iharap sa'yo kasi sabi mo ipapakulong mo ang pamilya niya. Paghihirapin mo ang kanyang angkan, sabi mo. Ipapakulong mo mo siya ng matagal na panahon. Na kaya mong kontrolin ang batas, ha pa? Ang hirap-hirap maging anak mo. Magmula noon, hirap na akong makahanap ng partner na para sa akin. Kasi ang gusto mo mayaman. Ni hindi mo man lang ako tinanong kung mahal ko ba yung tao. Ang dami mong nirereto. Ngayon matanda na ako. Gusto mo batas mo pa rin na susundin ko? Ha? Pati yung anak ko. Namana yung ugali mo. Sakal na ako sa ganitong pamilya pa. Patayin niyo na lang ako kung gusto niyo. Ang sabi ni Diyosa. Dumating pa nga sa punto na itong si Diyosa ay lumayas na sa kanilang mansyon. Iniwan na ang kanyang mga magulang at ang kanyang nag-iisang anak. Tumungo siya sa bahay ng kanyang ilang mga kamag-anak na sadyang nakakaunawa ng kanyang sitwasyon. Makalipas pa nga ang halos 1 linggo, tawag ng tawag, text ng text at chat ng chat ang kanyang anak. Pinapauwi na siya pero ayaw niya. Dumaan pang ilang mga linggo, itong si Mang Jomar ay nagpaalam na rin sa mag-asawang matanda at sinabing hindi na raw niya kaya ang ginagawa ng kanilang apo na si Katrina. Pinapahiya siya habang nasa harap ng maraming tao nang hindi man lamang inaalam kung ano ba ang katotohanan. Sinasabihan pa siya ng patay gutom at batugan kaya hindi na nga niya na kaya pa ang lahat. Pero ang sabi ni Katrina, hindi raw ito problema. Kayang-kaya niyang palitan ang family driver na iyon dahil unang-una, utusan lamang ito sa kanyang mga mata. Napilitang mamasukan itong si Diyosa kahit pa sabihing hindi siya sanay dahil nga mayaman sila, gagawin niya ang lahat upang siya ay matuto. Kailangan niyang mabuhay ng hindi umaasa sa kahit na kanino. Sa kasalukuyan nga, itong si Diyosa ay nagkatrabaho sa isang malaking factory ng mga tela. Tagataba siya doon at syempre pag may extra siyang oras, nananahi din siya ng basahan upang ibenta. May awa talaga ang Diyos dahil hanggang sa ngayon, pinapatuloy pa rin si Diyosa sa kanilang tahanan. Mga kamag-anak na nauunawaan ang kanyang tunay na sitwasyon. Hindi nga nagtagal, nagkasakit naman ang mama ni Diyosa sa pag-iisip at pag-aalala sa kanyang nag-iisang anak. Labas-pasok ito sa ospital hanggang sa mag-resign na nga si Katrina sa kanyang trabaho para alagaan na lamang ang kanyang lola. Ang mahirap pa, itong kanilang nakuhang driver na bago ay napakatamad at ninanakawan pa sila. Nakakailang palit na nga sila ng driver at hanggang sa ngayon, wala pa rin makuhang maayos na trabahador. Lahat manloloko. Tiniis ni Diyosa na hindi makita ang kanyang ina bagamat alam na nga niya ang sitwasyon nito. Hindi siya bumisita. Panay ang tawag at text sa kanya ni Katrina pero kahit isang tawag wala siyang sinagot. Hanggang sa pumanaw na nga ang lola ni Katrina at siya lahat ang nag-asikaso. Dumating sa burol si Diyosa pero umalis din agad kasama ang kanyang mga tiyahin. Bago nga sila tuluyang makalayo ay hinarang sila ng papa ni Diyosa. Wala kang utang na loob na bata ka, ha? Mas pinili mo maghirap sa buhay mo kaysa sundin ang mga sinasabi ko? Kaysa tumira sa poder ko? Kaya ayan, pinabayaan mo ang iyong ina. Kasalanan mo itong lahat. Ang sabi ng papa ni Diyosa. Papa, wala akong kasalanan sa iyo. Wala akong kasalanan kay mama at hindi ko kasalanan na pagpanaw niya. Ikaw ang mayaman, di ba? Ikaw ang maraming koneksyon. Akala mo ba hindi ko alam? Si mama all this time tahimik lang. Sinusuportahan ang gusto mong mangyari kahit na ang totoo, hindi yun ang gusto niya. Kasi mahal ka ni mama eh. Sa mga pagkakataong gusto niya na sumuko, kasi pagod na siya sa'yo. Hindi niya ginawa. Ilang beses niya sinabi sa akin na gusto ka na niyang iwanan noon. Hiwalayan. Pero hindi niya ginawa. Naniwala siya sa'yo. Nagtiwala siya sa'yo. Pero wala kang pinagbago sa loob ng ilang taon.
Kinontrol mo ang buhay ni mama mula nang ikasal kayo. Hanggang sa ngayon nang wala siya sa mundong to, sa akin mo isisisi yung mga pagkukulang mo sa kanya? Sayong-sayo na ang kayamanan mo, Papa. At sana madala mo sa hukay at sa kabilang buhay ang lahat ng kayamanang yan. Tingnan mo ang apo mo. Wala na kayong pinagkaiba. Wala na kayong pinagkaiba, Papa. Ang sabi ni Diyosa. Ngayon, napakalungkot ng buhay ni Katrina. Nakahiga siya sa kama habang pinalilibutan siya ng iba't ibang mga mamahaling bag at damit. Aanhin niya ang bagong brand ng cellphone na kanyang nabili kung wala naman siyang kaibigan na maaaring tawagan. Aanhin niya ang mamahaling tsokolating nasa loob ng kanyang mini refrigerator kung wala naman siyang pinsan na maaaring pagkwentuhan at pagbigyan noon. Wala ang kanyang mama na maaaring niya sanang pagkwentuhan ng kanyang problema sa kanyang buhay pag-ibig. Nasa loob siya ng isang napakamalawak na mansyon kasama ang kanyang lolo na walang inatupag kundi ang mangontrol lamang ng tao sa kanyang paligid. Hanggang sa magkasakit na nga rin ang lolo ni Katrina at sa huli, iniwan na rin siya. Solo na nga siyang namumuhay at ang kanilang mga kamag-anak, maging mga kapitbahay. Ni isa, walang kumakausap sa kanya. Hanggang isang araw, nakita niya ang kanyang mama at ang kanilang family driver noon na si Jomar masayang magkasama sa bayan habang kumakain ng pansit. Agad niya itong tinigilan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na. Nung simula pa lamang napapansin ko na. Kahit na kailan, hindi talaga ako nagkamali sa inyo. Mama, nakakahiya ka. Kaya naman pala kating-katik kang umalis ng bahay noon kahit nung buhay pa si lolo at si lola. Ha? Gusto mo palaging kasama yung lalaking yan? Magkalandian pala kayo. Tama pala ang bali-balitang may relasyon kayong dalawa. Ikaw na driver ka? Patay gutom ka na, manggagamit ka pa, ha? Noon, sinusubukan kong unawain ka, Ma. Ha? Sinusubukan kong kaawaan ka kasi palaging masama ang loob sa'yo ni Lolo. Pero ngayon, now I know. Ang sabi ni Katrina. Itong si Diyosa, napatingin na lamang sa kanyang anak at parabang naaawa siya rito. Imbis na magalit, mainis at isumpa ito, awa ang kanyang nararamdaman. Napatingin siya kay Mang Jomar at sinabing, panahon na. Katrina anak, hanggang ngayon ba naman ganyan pa rin ang bibig mo? Wala ka pa rin pinagbago? Huwag mong pagsalita ng ganyan ang iyong ina. Pangalawa, hindi ako patay gutom anak, hindi ako magnanakaw, hindi ako manggagamit. Talagang hindi ko lang kayang mapalayo sa inyo ng mama mo. Ang sabi ni Mang Jomar. Hoy, anak, nahihibang ka na ba ha, Manong Jomar? Hoy, hindi porke ginojowa mo itong nanay ko, ay tatawagin mo akong anak. Mahiya ka nga sa balat mo. Ang sabi naman ni Katrina. Biglang tumayo si Diyosa at sinampal ang mukha ng kanyang anak. Pinagtinginan na nga sila ng maraming mga tao. Ah! Ma! Katrina anak, hanggang sa ngayon ba wala ka pa rin pagbabago? Ilang taon na lumipas hanggang sa ngayon napakabastos mo pa rin? Wala kang paggalang sa akin bilang iyong ina? Ang hirap sa'yo sa ganyang paraang kapinalaki ng aking papa. Maling pananaw, maling paniniwala. Ito ba ang klase ng buhay na iyong pinagmamalaki sa akin? Katrina, anong gagawin mo kung sabihin ko sa iyo na itong si Mang Jomar na ating dating driver ay nakapagtapos ng kolehiyo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang lalaking binabastos mo ngayon ay ang iyong tunay na ama? Hindi siya patay gutom, anak. Para sa kaalaman mo, ginawa niyang lahat upang makasama ka. Driver mo siya mula nung mag-kinder ka hanggang sa magkolehiyo ka.
Nais niyang makita ang paglaki mo, anak. Kahit na palagi mo siyang sinisigawan at ipinapahiya. Anak Katrina, ginawa niyang iwan ang kanyang pangarap sa buhay, makasama lang tayo. Hindi ko siya magawang ipakilala sa iyo dahil sa paraan ng paglaki mo. Hindi ko siya magawang ipakilala kay Papa dahil mahirap lang sila at sigurado akong gagawa siya ng paraan upang sirain ang buhay niya katulad ng pagsira niya sa buhay ko. Anak Katrina, patawarin mo ko kung inilihim ko ito sa iyo. Kaya Katrina, si Jomar ang tunay mong ama. Natigilan na nga lamang itong si Katrina. Hindi na nga siya makapagsalita pa at tila hindi niya matanggap ang lahat ng bagay na kanyang narinig ngayon. Hinila nitong si Diyosa si Jomar palayo. Huli na para lumuha pa si Katrina o humingi ng kapatawaran. Sa kasalukuyan nga ay nagsasama na ang dalawa ni Diyosa at Jomar sa bahay na naipundar ni Jomar noon. Maliit lamang ito at simple. Payak lamang ang kanilang buhay pero napakasaya nila at para bang wala nang katapusan ng kanilang saya. Lalo na sana kung kasama nila ang kanilang nag-iisang anak. Sayang nga lamang kasi hindi. Hanggang isang araw, isang katok ang narinig ng dalawa. Pagbukas nga nila ng pintuan, ito ay si Katrina. Lumuluha siya habang hawak ang kanyang maleta. Lumuhod siya at nagmamakaawa sa kanyang mga magulang. Hindi pa nga siya nagsasalita ay pinatayo siya ng kanyang ama at sinabing, "Anak, tumahon ka na. Pumasok ka sa loob. Alam mo, ginawa lang ito ng iyong mama upang matuto ka. Huli na pero welcome to my house." Maya-maya, niyakap nga nitong si Jomar ang kanyang anak. Maging si Katrina, niyakap na rin ang kanyang tunay na ama. Hindi maipaliwanag ni Katrina ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Habang bumabaha ang luha sa kanyang mga mata, ramdam niya ang kasiyahan. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang tunay na ama na kahit nakailan pala, hindi siya iniwanan mula nung simula hanggang sa ngayon. Napahagulgulalaw itong si Katrina ng kanyang iyak nang makita ang kanyang ina na nakangiti sa kanilang dalawang mag-ama. Agad siyang tumakbo at lumapit sa kanyang ina, nagmamakaawa at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang maling nasabi at maling nagawa dito. Magmula nang mapatawad ni Diyos at Jomar ang kanilang anak na si Katrina, ay masaya na nga silang magkasama at nabubuhay ng simple sa lugar na iyon. Magmula noon, gumawa ng paraan itong si Katrina upang mas makilala pa ang kaniyang mga magulang. Masayang-masaya na nga ang lahat dahil ngayon nagbago na si Katrina. Mas mabait na siya, mas magalang at marespeto, mas makatao na nga siya ngayon. Marami na rin siyang mga kaibigan at kabarkada. Sa puntong ito, magsisimula muli ng panibagong kabanata ng kanilang buhay itong si Diyosa, Jomar at Katrina. Gagawin daw lahat ni Katrina upang makabawi sa kanyang mga magulang at maipakita ang kanyang pagbabago sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Hindi dahil sa nais niyang maawa ang mga ito sa kanya, pero dahil yun ang tama. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po! Siyempre, dahil meron pa tayong kaunting oras, nais kong batiin ng magandang araw si Miss Vivia Arcilia 8635. Isama mo na si Miss Virginia Tikman 7175. Shout out din po para kay Miss Celia Gonzalez 1917. Magandang araw. Ganon din para kay Neneng Kabulong 7046. Shout out din po para kay Lizelle Reyes 2661. Binabati ko rin nga pala na magandang araw si Mr. Abelardo Gonzalez 8283. Huling shout out para sa araw na ito si Miss Emelisa Tominaga from Japan.
Ipagpaumanhin niyo na po kung hindi ko man lahat kayo mabate, pero nais ko pong malaman ninyo na lahat po ng komentong inyong sinasabi ay isa-isa ko pong binabasa at isinasa puso. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating Von Imalya TV channel. Maraming salamat at ipagkalat niyo pa po ang ating channel para mas dumami pa ang taong ating ma-inspire at mabuksan ang isipan tungkol sa buhay, paniniwala, pag-ibig at pamilya. Maraming salamat at paalam!